Jesus Christ warns about the unforgivable sin. Ito po ay matatagpuan sa aklat ni Marcos, 3 kabanata, talata 20 hanggang 30. Nung ako po ay unang-unang nag-testimony, sabi ko, lumaki po ako sa paniniwala na ang kasalanan ay may dalawang klase. Mortal sin at venial sin. Mortal sin, ito po ay itinuro sa amin na mga kasalanan na walang kapatawaran or sabihin natin mga sobrang bibigat na kasalanan. Yung isa naman daw po ay venial sin o kasalanan na medyo small time lang. Mga petty sins, sabi. Yun ang itinuro sa amin. Kaya sabi nila, kapag ikaw ay nakapag-commit ng mortal sin, ay wala nang kapatawaran ito. Yan ang itinuro po sa amin. Kaya kapag yung kasalanan ay nakapaloob dun sa paglabag sa 10 utos, lalo na po yung pagpatay, pakikiapid, ay sabi po sa amin noon, wala na raw pong kapatawaran ang kasalanan na yun. Ngayon, pag-uusapan natin sa mga talata na ito, ano yung unforgivable sin or unpardonable sin or kasalanang walang kapatawaran. Ano ba ito? Ito ba yung pagpatay? Ito ba yung pakikiapid or pagsamba sa Diyos-Diyosan? Actually, hindi. No? Kahit suicide, hindi. Pero hindi ko po kayo ini-encourage. No? Ang lahat ng ito ay mali. Hindi po ito tamang gawin dahil ito po ay mabigat na kasalanan pa rin. Pero hindi po ito yung tinutukoy na kasalanang walang kapatawaran. Okay. Ang Panginoong Yesus po ang nagsabi sa mga salita na ito na mayroon na kasalanang walang kapatawaran. Kaya po ito'y, siyempre, tinatanggap natin at ito'y nakatala sa banal na kasulatan. Okay? Titingnan po natin ang mga talata. Sa verse 20 to 21, verse 20 to 22, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain. Nang mabailtaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang sawayin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Sa English, Beelzebub, nakakapagpalayas siya ng demonyo sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo. Dito muna po tayo. Okay? So, common po na eksena. Ang Panginoong Yesus po, kung saan man siya magdako, ay napakaraming sumusunod. Kaya nga, sabi dito sa mga talata, ay halos wala na silang pagkakataong kumain ng kanyang mga kasama. Dahil kahit saan po siya pumunta, ang daming taong sumusunod, nagnanais na makapakinig, nagnanais na mapagaling sa karamdaman, yung iba naman nagnanais na mapalayas ang demonyo na umaalipin sa isang tao. So, common po na eksena ng mga panahon na yon sa pagmiministry ng ating Panginoong Hesus na sobrang dami ng sumusunod sa Kanya. At sabi dito, pati po yung mga taong malapit sa Kanya. Sabi sa Tagalog mga kaanak. Sa iba naman, sa alin, mga close friends, o basta sabihin natin mga tao na sobrang lapit sa Kanya, ay nagtungo doon upang siya ay sawayin. Dahil nga, ang nagiging paniniwala ng mga tao sa Kanya ay siya'y nasisiraan na ng bait. Or nawawala na sa Kanyang sarili. O sabihin sa ibang Tagalog, nawawala na sa katinuan. Parang ganun na nagiging impression niya sa mga tao. Okay? Ito po ay naging damdamin din ng kanyang mga tao na malapit sa kanya. Dahil nga po yun ang sinasabi ng lahat. Kaya po ang ating Panginoong Hesus, kahit nga po yung mga kapatid niya mismo, yung mga naging anak ni Mary at saka ni Joseph, o yung mga half-brothers ng ating Panginoong Hesus, ganun din po yung mga sinasabi. Hindi rin po sila nanalig sa Kanya sa mga panahon na ito. Pero later on po, sila rin po ay naging mananampalataya ng Panginoong Hesus. Actually, yung dalawa po sa kanyang half-brother
ay sumulat ng aklat sa Bible. Yung Book of James po natin, at saka yung Book of Jude, yung nasa dulo bago ang Revelation, half-brother po ng Panginoong Hesus ang sumulat niyan. Pero nung una, hindi pa po sila nananalig. Hindi pa po sila kumikilala na ang ating Panginoong Hesus ang ipinangakong Kristo o tagapagligtas. Okay? Kaya dito naman din, no? Kaya sila pumunta, parang sawayin na siya, para pigilin na siya sa kanyang mga ginagawa. Kasi yun ang sinasabi ng mga tao. Yun ang nagiging reputasyon niya na nawawala din siya sa kanyang sarili. Pero ito pang mas malala. Dahil po yung mga Pariseo, yung mga publikano, o yung mga sinasabi mga tagapagturo ng kautusan, ang sinasabi naman ay mas malala. Siya daw ay sinasapian ni Beelzebul. Si Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. Sabi nila, kaya siya nakapagpapalayas ng demonyo kasi meron siya ng kapangyarihan ni Beelzebul. Kasi po, dito po sa Mark chapter 3 po, meron po itong same account na makikita po sa Matthew chapter 12. Okay? Doon po sa Matthew 12, may detalye po doon. Kaya po nila nasabi na ito na kapag papalaya siya ng demonyo, dahil doon po binanggit, no? Dito kasi hindi na nabanggit sa Mark, na may dinalang isang bulag at pipi sa Panginoong Hesus, pero napagaling niya. Sa kanyang pagpapagaling sa tao na yun, imbis na magpuri at magpasalamat sila sa Diyos, anong ginawa nila? Inakusahan nila na ang Panginoong Hesus ay nagagawa ang mga bagay na yan dahil mayroon siyang kapangyarihan galing sa mga demonyo. Okay? Kung titingnan po natin, mga kapatid, no, masaklap itong accusation sa kanya. At ang mga nag-accuse sa kanya, sa ibang salin po kasi ang ginamit na term ay mga scribes. Yung mga scribes po, sa Tagalog po niyan, mga publikano. Sila po yung mga nagre-rewrite, nagsusulat muli ng mga nilalaman ng banal na kasulatan kasi po wala pa naman pong printing press nun. So, ang regular job po nila, kopyahin, isulat ng panibago, yung every little detail ng kasulatan, susulat sila ng bago. Yan ang ginagawa po nila araw-araw. So, sa kabila ng yan ang ginagawa nila araw-araw, na-overlook nila na itong mga ginagawa ng Panginoong Hesus, ito yung kapahayagan sa Old Testament na gagawin ng darating na tagapagligtas. Parang, sabihin na natin, they are blinded sa kanilang kalagayan o sa kanilang estado na hindi na nila naalala lahat ng mga kinokopya nila at isusulat nila. Di ba tayo po, pagka tayo po ay may kinopya at isinulat natin, di ba medyo tumatatak sa atin yung mga binasa natin at isinulat. Sila pala, no, na araw-araw na yun ang kanilang ginagawa. And yet, nang gumawa ang Panginoong Hesus ng mga milagro na ganito, anong sabi nila? Nagagawa niya yan kasi meron siyang kapangyarihan ng demonyo. Okay? Napakatitigas ng puso po nila. Pare-pareho po sila ng kalagayan ng mga Pariseo. At ganun din ang ibang mga tao. Ang mga Israelita po, alam po nila ang mga kautusan. Alam po nila ang kasulatan. Dahil po sa sinagoga nila, regular po na binabasa sa kanila ang nilalaman ng kasulatan. And yet, nang dumating na po ang ipinangako ang kanilang inaasahan, ay hindi po nila siya kinilala. Yan din po ang pahayag ni John, di ba? Dumating siya sa kanyang bayan, pero hindi siya kinilala ng kanyang sariling kababayan. Pumunta siya sa mga tao na kanyang nilikha, hindi siya tinanggap ng mga tao kanyang nilikha. Okay? Sa verse 23, sabi dito, dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ng mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ng mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Kaya hindi naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili, nagkabaha-bahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ng bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na
saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Stop muna po tayo dyan. So, sa accusations po ng mga publikano sa ating Panginoong Hesus, nag-reason out siya. Sabi nila, dahil yan sa kapangyarihan ni Beelzebul o sa kapangyarihan ng demonyo, kaya niya nagagawa yan. Sabi ng Panginoong Hesus, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Nagbigay po siya ng mga illustration ng patungkol sa kaharian, sa tahanan, di ba? Ang isang tahanan po, ang mga tao sa loob ng tahanan ay hindi magkakasundo-sundo, magkakalaban, galit-galit. Sa tingin nyo, napakaganda, marirahan sa loob ng tahanan na yon. It's not an ideal place to dwell in. Hindi po gugustuhin ng mga tao sa loob na yon na manatili pa na nandoon. Anong gagawin? Lalayas na lang. Mamumuhay na lang mag-isa or whatsoever. Ganyan din sa mga kaharian. Sa mga kaharian na hindi nakakasundo-sundo, yung mga nasa kapangyarihan, ano nangyayari? Ito ay mawawasak, matatalo, hindi magiging matatag o hindi magiging makapangyarihan. Sa history po ng Israel, nung nagkaroon po sila ng hari, nag-umpisa ang hari kay Saul, sumunod si Haring David, sumunod si Haring Solomon. Ngayon po, yung mga anak ni Solomon, dahil hindi po sila nagkasundo-sundo, ang kaharian po ng Israel ay nahati na Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yan na po ang naging pagbagsak ng Israel dahil ang mga naging hari po ay mga masasamang hari. Gayon din po sa gobyerno. Di po ba ng mga nagdaang eleksyon sa pamahalaan po natin, no? Yung may mga nananalo at yung kakampi nilang yung mga kalaban nila nananalo rin, hindi sila nagkakasundo-sundo. Anong nangyayari? Nagkandaloko-loko ang kalagayan ng ating bayan. Diba? Sa Senado, kailan lang, nagkakarambulan sila. Yan ang dulot ng hindi pagkakaisa-isa. Ito, ginagamit ko lang na illustration kasi ang Panginoong Hesus gumamit ng illustration to show them na paano kakalabanin ni Satanas ang kanyang sarili. Paano niya papalayasin ang kanyang sariling kakampi. Take note mga kapatid, ang demonyo po, ang layunin niya, sumakop pa ng sumakop, magpalaki pa ng nasasakupan. Hindi niya kakalabanin yung sarili niya upang mapalayas yung kanyang sarili doon sa lugar na yun, hindi po lalaki ang kanyang nasasakupan. Sabi ni Jesus Christ, the enemy or the thief comes to steal, kill, and destroy. Upang mas lumaki pa, mas lumago pa ang kanyang nasasakupan ng kanyang kapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, hindi. Kaya nagbigay po siya ng isang parable pa dito sa huli, yung verse 27, na hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas. Malibang gapusin muna siya, kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Sino ba tinutukoy po ng Panginoong Hesus dito? Yung may-ari ng bahay na malakas na tao, siya po ay si Satanas. Okay? At itong bahay na pinabanggit po dito ay ang mundo. At yung kanyang mga kasama doon sa loob ng bahay na to ay ang mga tao. Ngayon, ang Panginoong Hesus po ay dahil siya ay Diyos, He is the all-powerful God, omnipotent God, na makapangyarihan sa lahat. Kaya po niyang gawin. Nagapusin yung strong man doon sa bahay na yon upang makuha niya yung mga yung mga tao, yung mga kaluluwa. Hindi po magagawa ng Panginoong Hesus yun kung He is of the same level with the devil or with Satan. Hindi. Ang ating Panginoong Hesus po ay Diyos. Siya ang makapangyarihang Diyos na kaya po niyang gawin yun. Kaya po, hindi makakapanaig sa Kanya ang kalaban. O, dito, sinasabi nila, kaya niyang gawin yan kasi meron siyang kapangyarihan ng demonyo. No. Ang ating Panginoong Hesus po ay ang kataas-taasang Diyos. Tandaan po ninyo sa mga nakapagbasa ng Book of Job, hindi po nakakilo si Satanas unless walang go signal. Diba? Sige, pahihintulutan kita na pahirapan mo si Job. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Sige, gawin mo yan. Huwag mo lamang siyang papatayin. So, limitado ang kilos ng kalaban. Ang mga
Ilang pagkakataon sa Bible na sa pinag-aaral natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang mga tao mismo na inaalian ng demonyo, ano sabi nila? Kinikilala nila si Jesus na ano? Ikaw, ang anak ng Diyos. Ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Nakikita pa lang nila ang Panginoong Hesus, takot na sila. Takot na sila, baka itapon sila ng Panginoong Hesus doon sa kalalimang walang hanggan. Kaya dito po, pinapakita ng Panginoong Hesus, hindi. I am not of the same level with Satan. Jesus Christ is far more powerful. May kapangyarihan si Satan, di natin may kakailayan. Pero nilikha lamang sila ng Diyos. Ang kapangyarihan nila ay hindi kayang tumbasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, dahil sa pananalita nila nito, na nagpaliwanag na ang Panginoong Hesus, nagbigay po siya ng babala. Tandaan ninyo, sabi niya, maaaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Sapagkat siya ay nagkasala ng kasalanang walang hanggan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Okay. Over the years, ang ilan sa inyo, ilang taon na nasa church. Ang ilan sa inyo ay ilang buwan na nasa church. Most likely, sobrang dami beses na ninyo narinig na ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis na ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Tama, di ba? Kaya pag naglo-Lord Supper tayo, kinikilala natin yung dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang tanging katanggap-tanggap at naging sapat yung kanyang paghahandog para linisin tayo, tubusin, iligtas sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, sinasabi dito sa mga talata, mayroong kasalanang walang kapatawaran. Ano ba nangyayari sa church? Nagtuturo ba tayo ng contradicting doctrines? Ng contradicting facts? No. Titignan po natin. Napakahalaga po kasi kapag pinag-aaralan ang salita ng Diyos, yung kahalagahan na kung sinong sumulat, kanino sinulat, at anong kapanahunan ito isinulat. Okay? Noong panahon po na yun, tandaan po natin, hindi po natin kinokontra yung katotohanan alam natin na sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus upang tubusin tayo, linisin tayo sa ating mga kasalanan. Sapat. It's the blood of Christ is so powerful that it was enough na tanggapin ng Ama para sa ating katubusan, para sa ating paglilinis. Ngayon, ito po kasi mga panahon na ito, ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Gumagawa siya ng mga miracles. Di po ba? Sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ngayon, yung mga tao na nakasaksi ng ginagawa ng Panginoong Hesus, ina-attribute nila na yung ginagawa ni Jesus Christ ay gawa ng demonyo. Ito yung paglapastangan sa banal na espiritu. Yung ginawa nila, na pagsasabi nila na yung ginagawa ni Jesus Christ by the power of the Holy Spirit is done by the power of the devil. Yan yung kanilang paglapastangan, yan yung kasalanang walang kapatawaran. Kailan ito nangyari? Nung ang Panginoong Hesus ay naririto pa sa lupa nang siya ay nagkatawang tao na hindi pa siya naipapako sa krus. Okay. Ngayon po, nang ang ating Panginoong Hesus na ay naipako na sa krus, nagawa niya na yung ultimate sacrifice of the suffering servant. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Namatay siya, di ba? Inilibing, muling nabuhay sa ikatlong araw. Bumalik siya sa kanan ng Ama. Nag-umpisa ang church. Ano ang tinuro ng mga apostol? Sumampalataya kayo sa Panginoong Hesus, kayo ay maliligtas. Ngayon, ang tanong, sa panahon natin,
magagawa pa ba yung ginawa ng mga publikano? Ang sagot, hindi na. Bakit? Bakit hindi na? Nandito pa ba ang Panginoong Hesus na gumagawa ng miracles at sasabihan siya na yung ginagawa ay sa kapangyarihan ng demonyo? Wala na ang Panginoong Hesus dito. Nandun na siya sa kanan ng Ama. Kaya hindi na magagawa yung literal na ginawa ng mga publikano. Pero, sa panahon natin, paano ito nagagawa? Na ang tao ay nakagagawa ng kasalanang walang kapatawaran. Sa panahon po natin, bibigyan din ko po, sa panahon po natin, ito po ay yung mga tao na tumanggi sa biyaya ng Panginoon. Say for example, lahat po kayo first time sa church. Lahat po kayo hindi pa mananampalataya ng Panginoong Hesus. Nandito ako sa harap, ipinapahayag ko ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipinapakilala ko sa inyo ang Panginoong Hesus na siyang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Inialay niya ang kanyang sarili dahil gusto niya tayong maligtas. Namatay siya sa krus, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang nais ng salita ng Diyos, sumampalataya kayo sa Kanya, kayo ay maliligtas. So sa mga pagpapahayag patungkol sa Panginoong Hesus, ang ilan sa inyo, wala lang, parang pumasok dito, lumabas sa kabila, ang tagal naman na nagsasalita niya, gusto ko nang umuwi. Pero narinig niya, naiintindihan niya yung tinutukoy. Ang ilan naman, tinanggap sa sarili, niyakap ang katotohanan na si Kristo ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Na namatay siya sa krus alang-alang sa kasalanan ng lahat. Ngayon, sumampalataya sila sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Yung iba na nakarinig, anong sabi? Okay, ayoko pa. Kasi, mas nagtitiwala ako sa kaya kong gawin, magpapakabait naman ako, alam ko makakarating ako sa langit. Hindi ako naniniwala sa kapangyarihan ng ginawa ni Jesus. Yan ang pahayag ng iba. Ngayon ang tanong, sino ang gumawa ng kasalanang walang kapatawaran? Ito yung mga hindi tumanggap. Hindi nila matatanggap ang bunga ng kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus kasi hindi nila tinanggap. Para sila ay maging malinis, para sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan. Nang oras ng abuti ng kamatayan, hindi na natanggap ang biyaya. Ang kasalanan, nandun pa rin. Kaya generally, yung kasalanang taglay, nandoon pa rin. Kasi hindi mo natanggap yung kapatawaran ng iyong kasalanan. Dahil tinanggihan mo ang pag-convict ng Holy Spirit. Lahat po tayo, alam po natin sa sarili natin, bago po tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus, ang banal na Spirito ang nag-convict sa atin. Kumilos ang banal na Spirito. Kaya po tayo nanalig sa Panginoon. Pero dun sa mga kinukonvict ng banal na Spirito, na ito ang ginawa ni Jesus, na mahal ka ng Panginoon. Tinubos ka niya. Sa mga tao na hindi tinatanggap itong katotohanan na ito, sa mga taong ayaw paniwalaan ng mga katotohanan na ito, pag oras na inabot na sila ng kamatayan, tinanggap nila, nangyari sa kanila yung pamumusong or blasphemy of the Holy Spirit. Tinanggihan nila yung conviction ng banal na Espiritu. Hindi sila nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan po yung kasalanan na walang kapatawaran. Tinanggihan mo ang banal na Espiritu sa iyong puso. Ngayon, naniniwala naman siguro tayo na maraming tao na mapapahamak dahil ayaw nila sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ayaw nilang tanggapin na naging sapat ang ginawa ng Panginoon para ang tao ay maligtas. Marami po tayong kilalang ganun. Marami po tayong alam na ganun. Ngayon po, ang tanong, ano ba
yung gagawin natin. Hopeful tayo anytime babalik ang Panginoon upang sunduin tayo. Tayo, kanyang church. Hopeful tayo na anytime mangyayari yun. Pero, di ba andun pa rin yung merong kurot na alam natin may mahal tayo sa buhay na may iwan. O, ikaw sa sarili mo, alam mo na ligtas ka na. Anumang oras kang mamamatay, alam mo doon ka sa piling ng Panginoon. Alam mong daranasin mo ang lahat ng mabuti na hinihanda ng Diyos para sa iyo. Pero ang tanong, paano naman yung mga hindi kumilala, mga hindi tumanggap, hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus? Lalong-lalo na yung mga tao na malapit sa ating mga puso. Kaya po ang Panginoong Hesus, bago po siya umalis, ang iniwan niya sa mga alagad, humayo kayo. Yan po ang gampanin ng bawat mananampalataya. Ipahayag po natin si Kristo. Hindi tayo dapat panatag, oy, okay na, happy na ako, I'm saved. Anong oras ako mamamatay? Langit na ako. No? Hindi po doon natatapos yun. May pinagagawa pa rin po ang Panginoon sa atin. Habang nabubuhay tayo, ang layunin ng Panginoon sa atin, gamitin ang buhay na ipinagkaloob sa atin upang ipakilala ang ating Panginoong Hesus sa bawat tao. Yan po yung ating Great Commission. Magagawa ba natin yan dahil mahusay tayo, dahil magaling tayo sa Bible? Hindi. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. No? Dati, pag nabasa mo sa Bible, mayroong kasalanang walang kapatawaran. Nakaka-paranoid. Naku, baka nagawa ko na yung kasalanan na yun, baka ganito, ganyan. Mainam na yung alam natin. Okay? Kahit anumang kasalanan ang banggitin natin, hindi yun. Ang tanging kasalanan na walang kapatawaran sa kapanahunan natin ay nang tanggihan ng isang tao ang banal na Espiritu. Hindi niya tinanggap ang biyaya na ipinagkakaloob ng ating Panginoon.